Noong Mayo 2012, isang kasong pagpatay ang yumanig sa lungsod ng Paris, France. Isang Chinese student kasama ang kanyang nobyo at ang kanilang sanggol na 2.5 buwan pa lamang ang edad ang bigla na lamang naglaho sa misteryosong paraan. Dahil sa kakaibang pangyayaring ito, malawakang nabalita ang kaso hindi lamang sa France kundi maging sa China. Magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa pag-click sa videong ito. Maligayang pagdating muli sa mga kwento ni Kuya Cox. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga pamilya. Maging maayos ang inyong kalusugan, maging masagana ang inyong pamumuhay, maging matagumpay ang inyong mga gawain, at para naman sa may mga karamdaman, hangad kung kayo ay patuloy na gumaling. Ipinanganak si Wang Ying noong 1987 sa isang simpleng pamilya sa Shenyang, lalawigan ng Liaoning, China. Pagsapit ng 2008, sa edad na 21, sinundan niya ang yapak ng kanyang nakatatandang kapatid at lumipad patungong France upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Habang nag-aaral si Wang sa Paris, ang kanyang kapatid naman ay nag-enroll sa ibang universidad sa kalapit na lungsod. Upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na gastusin, kinailangan niyang pagsabayin ang kanyang pag-aaral at 2 part-time na trabaho. Isang gabi noong 2011, matapos ang kanyang duty sa isang restaurant, umupo si Wang sa isang bangko sa istasyon ng Paris Metro habang pagod at halos inaantok na. Ilang sandali lamang ang lumipas nang biglang hablutin ng isang magnanakaw ang kanyang backpack at mabilis na tumakbo palayo. Napasigaw si Wang habang umiiyak at humihingi ng saklolo. Ngunit maya-maya ay isang binatang Asyano ang humabol sa sospek. Nahabol ito at matagumpay na nabawi ang kanyang bag. Matapos mabawi ang backpack, ibinalik ito ng binata kay Wang. Nalabis ang naging pasasalamat sa kanya. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Zue Langshu. Ipinanganak siya noong 1986 sa isang maliit na nayon sa lalawigan ng Fujian, China. Lumaki si Zue sa isang mahirap na pamilya kaya hanggang junior high school lamang ang kanyang natapos. Sa tulong ng isang kapitbahay, siya at ilan pang kabataang Chino ay naipasok sa France bilang mga undocumented immigrant. Dahil wala siyang legal na dokumento at wala ring espesyal na kasanayan, napilitan siyang tumanggap ng mabibigat na trabaho kapalit ng mababang sahod. Sa kabila nito, sapat ang kanyang kinikita upang makatulong sa kanyang mga magulang sa China. Halos lahat ng kanyang kinikita ay ipinapadala niya sa kanyang pamilya. At makalipas ang ilang taon ay nakapagpatayo pa siya ng isang maayos na bahay sa kanilang bayan. Nang magkakilala sila ni Wang noong 2011, wala pa ring legal na immigration status si Zue sa France. Ang hindi inaasahang pagkikita nila sa istasyon ng metro noong gabing iyon ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanilang dalawa. Mula noon ay madalas na silang mag-usap at magkita. At habang tumatagal ay unti-unting nahulog ang kanilang loob sa isa't isa hanggang sa tuluyan silang naging magkasintahan. Kalaunan, nagpasya ang dalawa na magsama sa iisang tirahan at umupa ng isang simpleng apartment. Ipinagpatuloy ni Wang Ying ang kanyang pag-aaral habang patuloy ding nagtatrabaho ng part-time. Samantalang nanatili naman si Zue Langzi sa kanyang mababang sahod na trabaho. Hindi nagtagal matapos silang magsimulang magsama, natuklasan ni Wang na siya ay buntis. Dahil walang legal na dokumento si Zue sa France, hindi sila maaaring magpakasal. Ang tanging pinagkatiwalaan ni Wang tungkol sa kanyang pagbubuntis ay ang kanyang kapatid na nasa France rin, habang itinago nila ang balita sa kani-kanilang pamilya sa China. Labis ang kanilang pananabik sa pagdating ng kanilang anak. Ngunit paulit-ulit silang pinaalalahanan ng kapatid ni Wang na hindi pa angkop ang kanilang sitwasyon para magpalaki ng isang sanggol. Napakaliit ng kanilang kinikita
Abala pa si Wang sa pag-aaral at pagtatrabaho, habang si Sue naman ay nananatiling isang undocumented immigrant. Gayunpaman, naniniwala silang malalampasan nila ang anumang pagsubok hanggat magkasama sila at patuloy na nagsisikap. Para kay Wang Ying, ang kanilang magiging anak ay simbolo ng kanilang pagmamahalan. Kaya hindi man lamang sumagi sa kanyang isip na isuko ang kanyang pagbubuntis. Naniniwala rin si Wang na ang isang batang ipapanganak at lalaki sa France ay maaaring magkaroon ng mas madaling pagkakataong makakuha ng French citizenship at maging kwalipikado sa mga government child benefits na posibleng makatulong sa kanilang mga gastusin. Pagsapit ng Pebrero 2012, isinilang ang kanilang sanggol na lalaki na malusog at normal ang kondisyon. Bukod sa isang pangalang Chino, pinili rin nilang bigyan ang kanilang anak ng pangalang Pranses na Lucas. Subalit hindi pa talaga handa sina Wang at Sue sa responsibilidad ng pagiging mga magulang. Sa edad na 25, aminado si Wang na wala siyang sapat na kaalaman sa pag-aalaga ng isang sanggol. Halos palaging umiiyak si Baby Lucas, dahilan upang kapwa sila mapagod at madalas na mawalan ng sapat na tulog. Kasabay nito, kinailangan ding bumalik ni Wang sa kanyang pag-aaral habang ipinagpapatuloy ang kanyang part-time na trabaho. Samantalang si Sue naman ay nagsabay ng 2 trabaho na may mahahabang oras ng duty. Matapos ang halos 2 buwang sunod-sunod na pagod at puyat, napagpasyahan nilang humingi ng tulong. Nagkasundo sina Wang Ying at Sui Liangzi na kumuha ng full-time na yaya sa loob ng 1 o 2 taon o kahit hanggang sa matapos ni Wang ang kanyang pag-aaral. Gayunpaman, napagtanto nilang napakamahal ang pagkuha ng lokal na yaya sa Paris. Bukod pa rito, inaalala rin nila ang posibleng maging hadlang sa komunikasyon dahil sa pagkakaiba ng kanilang wika. Kaya naman nagsimula si Wang na maghanap ng maaaring mag-alaga sa kanilang anak sa pamamagitan ng isang online forum ng komunidad ng mga Tsino sa Paris. Pagsapit ng huling bahagi ng Abril 2012, nakakita si Wang ng isang patalastas na inilathala ng isang babaeng nagngangalang Jiang Hui. Ayon sa anunsyo, isa siyang may bahay na may 3 taong gulang na anak at nag-aalok ng serbisyo sa pag-aalaga ng bata sa loob mismo ng kanyang tahanan dahil hindi siya maaaring magtrabaho sa labas. Sa kanyang ipinaskil na anunsyo, ipinakilala ni Jiang Hui ang kanyang sarili bilang isang 31 taong gulang na may bahay mula sa Suzhou, China, na matagal nang naninirahan sa Paris at may legal na residency. Nagtapos si Jiang Hui sa isang universidad sa China at nakapag-aral din sa France. Bukod sa pagiging bihasa sa Mandarin at French, mayroon din siyang karanasan sa pag-aalaga ng mga bata, kabilang ang sarili niyang anak at iba pang mga sanggol. Dahil dito, labis na natuwa si Wang Ying at inisip niyang si Jiang na ang sagot sa problemang matagal na nilang iniisip. Matapos ang ilang pag-uusap sa telepono, nagtungo sina Wang at Sue sa tirahan ni Jiang upang personal siyang makilala. Natuklasan nilang nakatira ito sa isang maayos at medyo marangyang apartment na may lawak na humigit kumulang 60 square meters. Malinis at organisado ang buong bahay at kitang-kita ring angkop ito para sa pag-aalaga ng mga sanggol. Bukod pa rito, malusog at masayahin din ang 3 taong gulang na anak ni Jiang. Ipinaliwanag ni Jiang na ang kanyang asawa ay tubong Shanghai at nagkaroon ng legal na residense sa France matapos makapagtapos ng universidad doon. Gayunpaman, hindi kalakihan ang kinikita ng kanyang asawa, kaya nagpasya siyang makatulong sa gastusin ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga bata sa loob ng kanilang apartment. Ang mahinahon at magiliw na personalidad ni Jiang Hui, ang kanyang kumpiyansa sa pagsasalita tungkol sa pag-aalaga ng sanggol, pati na rin ang maayos na kondisyon ng kanyang apartment at ang magandang kalagayan ng kanyang anak
ay nagbigay ng malaking tiwala kina Wang at Sue. Kalaunan, nagkasundo ang magkabilang panig at lumagda sa isang kontrata kung saan si Jiang ang mag-aalaga kay Baby Lucas, kapalit ng bayad na 800 euro bawat buwan. Mananatili si Lucas sa apartment ni Jiang tuwing weekdays at maaari siyang bisitahin ni Wang at Sue anumang oras. Tuwing weekend naman ay iuuwi nila si Lucas sa kanilang apartment at ibabalik muli kay Jiang pagsapit ng Lunes ng umaga. Sa unang tingin, tila nalutas na nito ang pinakamabigat nilang suliranin. Gayunman, may kakaibang pakiramdam pa ring hindi maalis kay Wang. Pakiramdam niya ay napakaliit pa ng kanyang anak upang iwan sa pangangalaga ng ibang tao. May isa pang bagay na napansin si Wang na lalong nakatawag ng kanyang pansin. Sa tuwing nasa kanilang bahay si Baby Lucas ay halos walang tigil itong umiiyak at madalas maging iritable. Subalit sa bawat pagbisita nila sa apartment ni Jiang, palagi nilang nakikitang mahimbing ang tulog ng sanggol at hindi man lamang ito nagiging makulit. Kapansin-pansin din na sa tuwing iuuwi nila si Lucas kapag weekend, muli itong nagiging iyakin at hindi mapakali. Sa paglipas ng panahon, naniwala sina Wang at Sue na marahil ay may natatanging paraan si Jiang sa pag-aalaga ng mga sanggol. Unti-unti ring nawala ang kanilang mga pag-aalinlangan at naging panatag na silang iwan si Baby Lucas sa kanyang pangangalaga. Subalit hindi nila alam na ang panahong iyon ng katahimikan ay hindi magtatagal, sapagkat isang trahedya ang unti-unti nang papalapit sa kanilang maliit na pamilya. Noong May 23, 2012, nakipag-usap si Wang Ying sa kanyang kapatid at nagkasundo silang magkita kinabukasan para sa isang hapunan. Subalit pagsapit ng hapon ng May 24, hindi na siya makontak ng kanyang kapatid. Parehong hindi na rin matawagan ang mga cellphone ni Wang at Sue. Sa una ay inakala niyang naging abala lamang ang dalawa at nakalimutan ang kanilang napag-usapang pagkikita. Gayunpaman, makalipas ang 2 araw ay hindi pa rin niya sila makontak. Nagsimula na siyang mag-alala kaya tinawagan niya ang restaurant na pinagtatrabahuan ni Wang at Sue. Doon niya nalaman na simula pa noong May 24, 2012 ay nakalib na ang magkasintahan. Ayon sa kanilang mga katrabaho, naghahanap umano ang dalawa ng bagong yaya dahil ang kasalukuyan nilang tagapag-alaga ng bata ay babalik na sa China. Sinabi rin umano ni Wang at Sue na babalik sila sa trabaho kapag nakahanap na sila ng kapalit. Ngunit matapos noon ay wala nang nakabalita pa sa kanila. Habang tumatagal ay lalo lamang nababahala ang kapatid ni Wang. Araw-araw niyang sinusubukang tawagan ang kanyang kapatid, ngunit lumipas ang 1 linggo na wala pa rin siyang nakukuhang tugon mula kina Wang at Sue. Kaya naman noong May 30, 2012, nagtungo siya sa Paris at humingi ng tulong sa landlord upang mabuksan ang inuupahang apartment ng kanyang kapatid. Pagpasok nila sa loob, natuklasan nilang walang tao sa apartment. Gayunpaman, may mga pagkaing naiwan sa mesa na inaamag na nagpapahiwatig na matagal nang walang bumabalik sa bahay. Nasa loob din ng apartment ang mga cellphone ni Wang at Sue, habang maayos namang nakalagay sa isang drawer ang kanilang mga pitaka at passport. Nang buksan ng kapatid ni Wang ang cellphone nito, nakita niya ang huling mensaheng ipinadala ng yaya. Nakasaad sa mensahe, "Pakisundo na ang inyong anak ngayong araw. Kailangan naming bumalik agad sa China dahil malubha ang kalagayan ng aking biyanan." Sinubukan niyang tawagan ang numero ng yaya, ngunit hindi na rin ito aktibo. Kasunod nito, kinausap niya ang ilang kakilala ng kanyang kapatid sa Paris. Ayon sa kanila, ang huling pagkakataong nakita o nakausap nila si Wang Ying ay noong May 24, 2012. Nakipag-ugnayan din siya sa pamilya ni Sue sa China at nalaman niyang ang huli nilang komunikasyon kay Sue ay noong gabi ng May 23, 2012. Samantala,
Sinabi rin ng pinsan ni Sue na nakatira sa Paris na ang huli niyang pagkikita kay Sue ay bandang alas 4 ng hapon noong May 24, 2012. Ayon sa kanya, maayos naman ang kalagayan ni Sue noong mga oras na iyon at wala siyang napansing anumang sinyales na may kinakaharap itong problema. Matapos tipunin ang lahat ng impormasyong ito, nabuo ang hinala ng kapatid ni Wang na nawawala na ang kanyang kapatid, si Sue at ang kanilang sanggol na si Lucas simula pa noong gabi ng May 24. Kaya naman noong ika-1 ng Hunyo 2012, 8 araw matapos silang huling makita, nagtungo siya sa himpilan ng pulisya sa Paris at formal na nagsampa ng ulat tungkol sa kanilang pagkawala. Agad na sinimulan ng Paris Police ang investigasyon sa pagkawala ni Wang, Sue at Baby Lucas. Kasabay nito, nagawa ring makontak ng kapatid ni Wang, si Jiang Hui, na noon ay nasa China na. Ipinaliwanag ni Jiang na bumalik silang mag-anak sa China dahil ang kanyang biyanan ay na-stroke. Ayon sa kanyang salaysay, sinundo ni Wang at Sue si Baby Lucas noong gabi ng May 24, 2012. At mula noon ay wala na umano siyang naging komunikasyon sa magkasintahan. Sinabi rin ni Jiang na handa siyang makipag-ugnayan sa kapatid ni Wang at makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya. Gayunpaman, nang hilingin ng kapatid ni Wang na mabisita ang kanyang apartment, tumanggi si Jiang na ibigay ang kanyang address. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, natuklasan ng mga otoridad na noong May 25, 2012, biglaan ding nagbitiw sa kanyang trabaho ang asawa ni Jiang na si Liu Te. Sa mismong araw na iyon ay lumipad siya pabalik ng China at makalipas lamang ang 2 araw noong May 27, 2012, sumunod naman sina Jiang Hui at ang kanilang anak. Sa isang hindi pangkaraniwang pangyayari, bago tuluyang umalis ng France, inilipat ni Jiang Hui at ng kanyang asawa ang lahat ng kanilang ipon sa isang bank account sa China at isinera ang kanilang bank account sa France. Naging kahina-hinala ito sa mga investigador sapagkat matapos ang mahigit 10 taon nilang pamumuhay at pagbuo ng buhay sa France, tila napakadaling iwan ang lahat dahil lamang umano sa pagkaka-stroke ng biyanan ni Jiang. Higit pa rito, dahil pinaniniwalaang ang apartment ni Jiang ang huling lugar na pinuntahan ni Wang at Sue, agad itong hinalughog ng mga pulis. Sa isinagawang paghahalughog, napansin ng mga otoridad na napakalinis ng buong apartment. Naamoy rin nila ang matapang na amoy ng panlinis sa sahig na tila bagong ginamit. Gayunpaman, wala silang natagpuang ebidensyang direktang nag-uugnay sa apartment sa pagkawala ni Wang, Sue at ng kanilang anak. Mahigit 1 buwan na naghihintay ang mga pamilya ni Wang at Sue ng anumang pag-unlad sa investigasyon. Ngunit wala pa ring makabuluhang resulta ang Paris Police. Pagkatapos, noong ika-7 ng Hunyo 2012, nakatanggap ang mga pulis ng ulat mula sa isang residente na nakadiskubre ng isang nabubulok ng binti ng tao sa isang kagubatan sa lungsod. Makalipas ang 1 linggo, noong ika-15 ng Hunyo 2012, isa na namang residente ang nag-ulat ng pagkakatagpo ng iba pang bahagi ng katawan ng tao sa parehong kagubatan ngunit sa ibang lokasyon. Agad na nagsagawa ng masusing paghahanap ang mga pulis at nakakita pa ng ilan pang bahagi ng katawan. Subalit wala silang natagpuang anumang ulo. Sa pamamagitan ng DNA testing, nakumpirmang ang mga labi ay mula sa 2 nasa hustong gulang na Asyano, isang lalaki at isang babae. Sa panahong iyon, hindi pa agad inugnay ng mga investigador ang nakitang mga labi sa pagkawala ni Wang at Sue. Ngunit kinabukasan, noong ika-16 ng Hunyo 2012, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Kusang nagtungo sina Jiang Hui at ang kanyang asawang si Liu Te sa himpilan ng Paris Police kasama ang kani-kanilang abogado upang sumuko sa mga otoridad. Doon ay sinabi nilang ang mga putol-putol na bahagi ng katawan na natagpuan sa kagubatan ay pagmamay-ari ni Wang Ying at Sui Liangzi.
na ayon sa kanilang salaysay ay namatay humigit kumulang 2 buwan na ang nakalipas. Sa loob ng interrogation room, sinabi ni Jiang Wei na maayos naman umano niyang inaalagaan si Baby Lucas. Gayunpaman, ayon sa kanya, noong gabi ng May 23, 2012, bigla na lamang umanong namatay ang sanggol at hindi niya alam ang dahilan nito. Sa una ay naisip nilang ipaalam ang nangyari sa pulisya, ngunit natakot sila sa mga posibleng legal na kahihinatnan. Inamin ni Jiang na wala siyang wastong lisensya upang magbigay ng child care service. Dagdag pa rito, sinabi niyang residente permit lamang ang hawak nila ng kanyang asawa sa France at hindi permanenteng citizenship. Natakot umano siyang masira ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa loob ng maraming taon upang magkaroon ng maayos na buhay sa France. Kaya sa halip ay pinili nilang ipaalam na lamang ang nangyari sa mga magulang ni Lucas at subukang magkaroon ng maayos na kasunduan. Noong hapon ng May 24, 2012, tinawagan ni Jiang si Wang Ying at sinabing na stroke ang kanyang biyanan, kaya kailangan na nilang sunduin agad si Baby Lucas. Nang dumating sina Wang at Sue sa apartment, doon nila umano nadatnan ang kanilang anak na wala ng buhay. Ayon kay Jiang, isa lamang itong aksidente at posibleng sanhi ng sudden infant death syndrome o kaya ay isang hindi pa natutukoy na karamdaman. Kasunod nito, inalok umano nila ng pinansyal na kabayaran sina Wang at Sue kapalit ng hindi pag-uulat sa pulisya tungkol sa pagkamatay ng sanggol. Batay sa kanyang salaysay, labis umanong nagalit si Wang sa narinig at sinigawan siya bago siya sinubukang sakalin. Sinabi ni Jiang na nauna siyang nakakuha ng kutsilyo at nasugatan si Wang. Ilang sandali pa ay nauwi umano ito sa matinding komprontasyon kung saan nakuha ni Wang ang kutsilyo at inatake sina Jiang at Liute dahilan upang mawalan umano ng malay ang kanyang asawa. Ipinagpatuloy ni Jiang ang kanyang salaysay sa pagsasabing tumakbo siya patungo sa kusina at kumuha ng isang palakol upang ipagtanggol ang sarili. Ayon sa kanya, ilang beses niyang hinataw sina Wang at Sue gamit ang palakol hanggang sa kapwa sila mawalan ng buhay. Gayunpaman, maraming bahagi ng kanyang pahayag ang naging sentro ng pagdududa ng mga investigador. Kung totoo ngang nawalan ng malay si Liute, paano umano nagawang harapin ni Jiang nang mag-isa ang dalawang nasa hustong gulang na biktima, lalo na't mas malalaki ang pangangatawan ni Wang at Sue kumpara sa kanya na humigit kumulang 1.5 metro lamang ang taas. Inamin din ni Jiang na matapos ang insidente ay dinala niya ang 3 katawan sa banyo. Doon, gamit ang isang electric saw, pinagputol-putol umano niya ang mga labi ni Wang Ying, Xu Liangzi at maging ni Baby Lucas. Ayon sa kanyang salaysay, itinapon niya ang mga labi ng sanggol sa basura habang inilagay naman niya sa malalaking plastic bag ang mga bahagi ng katawan ni Wang at Sue. Matapos umano niyang gawin ang lahat ng ito, nagkamalay na si Liute. Magkasama nilang dinala ang mga plastic bag sa isang kagubatan sa lungsod, kung saan ikinalat nila ang mga bahagi ng katawan ni Wang at Sue sa iba't ibang lokasyon. Iginiit ni Jiang na walang direktang partisipasyon ang kanyang asawa sa mga pagpatay at sa pagputol-putol ng mga bangkay. At ayon sa kanya, sumunod lamang umano si Liute sa kanya sa kagubatan habang hindi pa ganap na malinaw ang kanyang ulirat. Pagbalik nila sa apartment, maingat na nilinis ni Jiang ang buong pinangyarihan ng insidente. Bumili pa umano siya ng ultraviolet o UV light upang matiyak na wala nang matitirang bakas ng dugo. Kinabukasan, inutusan niya ang kanyang asawa na maunang bumalik sa China, habang siya at ang kanilang anak ay sumunod makalipas ang 2 araw. Ayon sa kanilang salaysay, habang nasa China ay hindi sila mapakali dahil sa bigat ng kanilang konsensya. Kaya naman nagpasya silang bumalik sa Paris at kusang sumuko sa mga otoridad.
Kalaunan, kinumpirma ng DNA testing na ang mga labi na natagpuan sa kagubatan ay tunay ngang kina Wang Ying at Xu Langzi. Gayunpaman, hindi na kailanman natagpuan ang bangkay ni Baby Lucas, na 2 buwan at kalahati pa lamang ang edad noong siya ay nawala. Matapos ang mga natuklasan, sinampahan si Jiang Hui ng kaso kaugnay ng pagkamatay ni Wang Ying, Xu Langzi at Baby Lucas, habang si Lyote naman ay itinuring na kasabwat sa kaso. Umabot ng halos 4 na taon bago tuluyang nagsimula ang paglilitis. Noong unang bahagi ng Enero 2016, nagsimula ang paglilitis sa kasong kinasasangkutan ng 3 biktima. Dumalo sina Jiang Hui at Lyote na kapwa 35 taong gulang noon, kasama ang kani-kanilang abogado. Sa panig ng depensa ni Lyote, iginiit ng kanyang abogado na wala umano siya sa apartment nang mamatay si Baby Lucas. Sinabi rin nilang nawalan siya ng malay habang nagaganap ang pag-atake, at nang itapon ang mga bahagi ng katawan ni Wang at Xue ay wala pa umano siya sa tamang pag-iisip at sumunod lamang siya sa kanyang asawa. Samantala, ipinaglaban naman ng abogado ni Jiang Hui na kumilos lamang ang kanyang kliyente upang ipagtanggol ang sarili. Bukod dito, isiniwalat pa ng depensa ang impormasyong nagsasabing si Xu Langzi bilang isang undocumented immigrant ay maaaring may kaugnayan umano sa ilang gawaing kriminal sa Paris. Gayunpaman, ang naturang pahayag ay umani ng matinding batikos, sapagkat para sa marami ay tila ipinahihiwatig nitong may kinalaman ang kanyang immigration status sa sinapit niyang pagkamatay, habang nananatiling walang paliwanag ang naging kapalaran ni Wang Ying at ng sanggol na si Lucas. Sa kabilang panig, inilahad ng prosekusyon ang ilang mahalagang issue na nais nilang mabigyang linaw. Kung totoo umanong kumilos lamang si Jiang bilang pagtatanggol sa sarili, paano niya maipapaliwanag ang pagkamatay ni Baby Lucas? At kung naganap man ang sinasabi niyang kumprontasyon, kailangan nga bang umabot sa pagputol-putol sa mga labi ng mga biktima? Bukod pa rito, pinaghinalaan ng prosekusyon na habang nasa pangangalaga ni Jiang si Baby Lucas ay maaaring paulit-ulit siyang binibigyan ng sedative o pampatulog. Ayon sa kanila, maaari nitong ipaliwanag kung bakit sa tuwing bumibisita si Wang at Xue ay palaging mahimbing ang tulog ng sanggol at hindi man lamang umiiyak o nagiging iritable. Ayon sa prosekusyon, sa gabing ikinamatay ni Baby Lucas, pinaniniwalaang nasobrahan ang dami ng sedative na ibinigay ni Jiang na umano'y naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kaugnay naman ng pagkamatay ni Wang at Xue, iginiit ng mga piskal na mahirap paniwalaang nagawa ni Jiang ang lahat ng mag-isa. Isinasaalang-alang ang kanyang maliit na pangangatawan. Sinabi nilang halos imposibleng siya lamang ang pumatay sa 2 nasa hustong gulang. Nagsagawa ng pagputol-putol sa kanilang mga bangkay at nagbuhat ng malalaking bag na naglalaman ng mga bahagi ng katawan ng tao. Bukod dito, kumbinsido ang prosekusyon na si Lyote ay may direktang partisipasyon sa krimen mula simula hanggang matapos. Idinagdag pa nila na ang pagkakaroon ng palakol at electric saw sa apartment ni Jiang ay nagpapakita ng mga pangyayaring maaaring hindi basta nagkataon lamang. Sa pananaw ng prosekusyon, ang mga detalyeng ito ay mahalagang bahagi ng kanilang argumento na ang insidente ay maaaring pinaghandaan. Kasabay nito, pinabulaanan din ng prosekusyon ang pahayag ng mag-asawa na kusang loob silang sumuko dahil sa pagsisisi. Ayon sa kanila, batid ni Jiang at Lyote na kalaunan ay mabubunyag din ang kanilang ginawa. Dahil kapwa mga Chinese citizen ang mga suspect at mga biktima, naniniwala ang prosekusyon na hindi magiging ligtas ang kanilang sitwasyon kung mananatili sila sa China. Ipinaliwanag din ng mga piskal na maaaring magsagawa ng sariling aksyon ang mga otoridad sa China kaugnay ng kaso. Ayon pa sa kanilang argumento, sa mga katulad na sitwasyon ay maaari umanong humarap
ang mga sospek sa mas mabigat na kaparusahan. Kaya pinili nilang bumalik sa France, isang bansang hindi nagpapataw ng parusang kamatayan. Dahil dito, naniniwala ang prosekusyon na kusang sumuko sina Jiang at Lyote sa pag-asang makatatanggap sila ng mas magaan na sentensya. Sa kabila ng mga argumentong iniharap ng prosekusyon, naglabas ang hukuman sa Paris ng isang hatol na ikinagulat ng marami. Si Jiang Hui ay hinatulan ng 20 taong pagkakakulong. Samantalang si Lyote ay napawalang sala sa lahat ng isinampang kaso. Bukod sa sentensya ng pagkakabilanggo, inatasan din si Jiang Hui na magbayad ng 325,000 euro bilang kabayaran sa mga pamilya ng mga biktima. Gayunpaman, 3,500 euro lamang ang naibigay niya. Dahil dito, labis ang naging pagkadismaya ng mga pamilya ni Wang at Sui sapagkat para sa kanila, 3 buhay ang nawala sa isang malagim na krimen. Ngunit isang akusado lamang ang nahatulan ng 20 taong pagkakabilanggo habang ang isa naman ay tuluyang napawalang sala. Hindi pa rito nagtapos ang kanilang pagkadismaya. Noong Marso 2023, iniulat ng ilang media sa France na nabigyan si Jiang Hui ng parol matapos umanong magpakita ng mabuting asal habang nasa kulungan. Sa malaking bahagi ng Europa, tanging Belarus na lamang ang nananatiling nagpapatupad ng parusang kamatayan, habang inalis na ito ng karamihan sa mga bansa batay sa kanilang mga prinsipyo tungkol sa karapatang pantao. Dahil dito, muling nabuhay ang diskusyon tungkol sa balanse sa pagitan ng karapatan ng mga akusado at paghahanap ng hustisya para sa mga biktima. Sa huli, ang pagpapasya sa mga usaping ito ay nakabatay sa umiiral na batas ng bawat bansa at sa proseso ng kanilang sistema ng hustisya. Anuman ang magkakaibang pananaw tungkol sa naging hatol sa kasong ito, nagsisilbi pa rin itong mahalagang paalala. Ang pagiging magulang ay hindi lamang tungkol sa kakayahang tustusan ang mga pangangailangan ng isang bata, kundi pati na rin sa kahandahan sa responsibilidad at sa paggawa ng mga desisyong may kinalaman sa kanyang kaligtasan at kapakanan. Sa kaso ni Wang at Sui, malinaw na marami pa silang kinaharap na hamon sa kanilang buhay. Ngunit pinili pa rin nilang bumuo ng pamilya sa kabila ng kanilang limitadong kalagayan. Kasabay nito, isa rin sa mga pinakamahalagang aral na iniwan ng kasong ito ay ang kahalagahan ng pagiging maingat sa pagpili ng taong pagkakatiwalaan, lalo na kung ang usapin ay ang kaligtasan ng isang sanggol o bata. Bagamat naging maayos ang unang impresyon nila kay Jiang Hui, hindi nila siya lubos na kilala bago nila ipagkatiwala ang kanilang 2 buwang gulang na anak sa kanyang pangangalaga. Ano naman ang inyong pananaw tungkol sa kasong ito? Maaari niyong ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Hanggang dito na lamang ang ating tampok na true crime story para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa huli. Lagi niyong alagaan ang inyong kalusugan at magkita-kita tayong muli sa susunod na video dito lamang sa mga kwento ni Kuya Cox.